Una sa ating mga balita, tuluyan ng umusad ang paglilitis ng Senate Impeachment Court matapos na hilingin ng prosecution na ipasabpina ang mga dokumentong magagamit sa ikalawang article of impeachment. Pero bago ang lahat, balikan natin ang ilan sa mahahalagang ganap sa ikalawang linggo ng makasaysayang paglilitis sa bansa. Sa report ni Julian Bunaga. Sa pagpasok ng ikalawang linggo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte ay siya ring pagpresenta ng prosekusyon ng kanilang ikalawang testigo na si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotoc. Base sa testimonyang inilahad ni Attorney Lotoc, natukoy ng NBI na may sapat na ebidensya para patunayan ang tatlong pangunahing elemento ng kaso. Ang intent o ang layunin para isagawa ang nasabing pagbabanta. Pangalawa ang motive o ang rason sa likod ng umano'y pagbabanta at capability o kapasidad na isagawa ang nasabing pagbabanta. Dahil dito, itinuring na seryoso ng ahensya ang bagay na ito kung saan ginawang batayan din nila ang tugon ng Pangulo at iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng PCO at National Security Council. Dito rin tinalakay ng Impeachment Court ang inilabas na liham ni NBI Director Attorney Melvin Matibag hinggil sa nais nitong mapaaga ang kanyang pagharap sa korte. Bagay na kalaunay hindi pinayagan ng Impeachment Court. Dahil hindi lang naman po yung counsels ng prosecution at defense na naghahanda, pati mo mga senator judges naghahanda rin. At sa totoo lang ho, itong weekend, marami rin sa ating mga senator judges ay pinag-aaralan kung ano yung kanilang maitatanong sa mga testigong ihaharap po ngayong linggo. Marami po ay pinag-aralan po yung mga ebidensyang in-upload na ho para po sa ating mga senator judges at hindi ho ito konting ebidensya. Day 5 ng trial sa Senado, ipinagpatuloy ng depensa ang cross-examination kay Attorney Lotoc. Sinabi nitong wala siyang personal na kaalaman kung talagang may kinontratang assassin ang bise. Pero kung pagbabasihan anya ang mga ebidensya, naniniwala siyang may kinontrata nga si VP Sara. Hindi naman naiwasang magkainitan ng depensa at prosekusyon matapos na itanong ni Attorney Mark Benluan kay Attorney Jeremy Lotoc kung totoong nangyari ang mga binitawang salita ni VP Sara sa viral online press conference niya noong November 2024. Now you get the point. My question to you is this. Can you confirm now that the statements she made about BBM, FL, and the former speaker, and the congressman relating to various acts of corruption are true and happened in real life? As to the existence of that utterances, yes, sir. All right, so you just admitted that the congressmen are all corrupt. As to the Thank you for that. existence Thank you of for that utterances, direction. yes, sir. That is a foul side remark. She said The I wasn't counsel the one who is said it, Your twisting Honor. the answer of the witness. If I may, can I was the one who finish? said yes. Can Counsel I for the finish? parties, kindly settle down. Can I finish? The witness said that he confirmed as to the fact that the utterances were made. That's why, Your Honor, I am objective. Kindly be more specific. Attorney Lotoc, you know what's being asked for. Sa araw ding ito, nabuksan ang usapin ng Operation Romanov na siyang nilinaw ng ilang mga senator judge na anilay unang ginamit ni Davao City Mayor Baste Duterte bilang pagbabanta sa First Family. Dito rin inanunsyo ng prosekusyon ang pag-withdraw nila ng ilang mga testigo, kabilang na si Attorney Zulaika Lopez at si Captain Belinda Bello. Paniniwala ng prosekusyon, sapat at sobra-sobra na ang naging testimonya ng kanilang mga naunang testigo. Sa ika-6 na araw ng trial, nabuksan naman ang usapin ng pag-iimbestiga ng NBI sa 2019 SEA Games. Pagtatanong tuloy ni Senator Judge Pia Cayetano, sinusubukan ba ni Attorney Matibag na takutin ang mga ito at ilihis sila sa kanilang ginagawang trabaho? Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? And again, I don't know. So I respectfully request that it be played. Because I want to understand. If I don't have reason to be upset, then thank you, I can focus. I can go back to the business on hand. But right now, I am upset to hear this. Matapos nito, sumalang sa oral arguments ang depensa at prosekusyon hinggil sa pag-request na ipasubpina ang tax at bank records ni VP Sara at ng kanyang asawa na si Man Scarpio. Pagkaraan ng oral argument ng dalawang panig,
nag-caucus ang mga senator judge at napagpasyahan na sa Lunes magkaroon ng hatol kung ipasusubpina ang mga dokumentong ito na magagamit sa Article 2 o ang unexplained wealth. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.